Habang hinihintay ang jeep na masasakyan sa terminal, ay masayang nagkukwentuhan sina Eliseo at Leonora patungkol sa mga nangyari sa kanilang paaralan. Graduating ng magkakaibigan sa susunod na buwan, kaya bawat pagkakataon na magkakasama sila ay sinusulit na nila. Habang nagkukwentuhan ng dalawa, si Martinez naman ay seryoso lang na nagbabasa sa kanyang cellphone na ipinadala pa sa kanya ng kanyang amang nasa abroad. Bukod sa pagiging atleta, ay mahilig din kasi talagang magbasa ang 20 anyos na binata. Kaya kung minsan ay inaasar siyang book nerd ng mga kaibigan. Gayunpaman, kahit nagbabasa ay nakikinig naman siya ng pasimple sa usapan ng kanyang pinsang si Eliseo at ng kaklasing boyish na si Leonora. Pagdating natin dun kila Dem, pag-uusapan na natin yung planong swimming para bago mag-graduation, may remembrance naman tayo sa isa't isa. Ikaw na mag-set ha? Ikaw naman ang laging nag-o-organize sa mga plano natin eh. Naku, palagi itong nakaredy no. Basta paalala mo mamaya. Baka kasi malamang, bisi-bisihan na naman si Demetrio. Alam mo naman, dibo niya ngayon eh. Langya, ang tanda na pala ni Dem. Basta kailangan matuloy ang plano natin bago tayo umakyat ng stage. Kasi malamang yan, kapag ginanap yan pagkatapos ng graduation, kokonti na lang sa mga kaklase natin ang pupunta. Baka nga magkatamaran pa eh, pag nagkataon. Yun ang punto ko. Pero teka, ano naman kayong masasabi ng isa dyan ng pinsan kong athletic na basa ng basa, kaka-cellphone? Napatingin silang dalawa kay Martinez. Saglit na tumigil sa pagbabasa at tumingin sa kanila na nakaangat ang dalawang kilay. Ano? Pambihira! Nonchalant! Walang pakino! Nonchalant yarn! Napaismid lang ang binatang nakasalamin. Bago ibinusa ang cellphone na tila napipilitang makipag-usap sa mga kasama. Naririnig ko naman pinag-uusapan kahit nagbabasa ako. Tang na! Malupit ang pinsan ko. Multitasking yan ha. Sige nga, anong pinag-uusapan namin? Swimming before graduation. Tila namanghang nagkatinginan sina Eliseo at Leonora bago sabay na bumaling sa nakasalamin na binata na nakakunot noo lang. Para kayong mga timang dyan. Nung nakaraan pa ang usapan na yan eh. Yang swimming na yan. Hanggang dito ba naman? Di ba nga marami nag-disagree kasi alam nyo naman ng mga tao, mapamahiin. Malamang yung ibang parents, hindi papayag. Hindi papayag because... Walang budget. Napaismid na naman si Martinez dahil sa sinabing yon ng pinsan niya. At bago magpaliwanag, ay inayos niya muna saglit ang salamin na suot niya. Sabi kasi sa pamahiin, bawal na maglalabas-labas o gumalaga ng mga taong graduating, ikakasal o kung ano pang mahalagang selebrasyon sa buhay na magaganap. Kasi sabi sa kasabihan, malalapit daw sa panganib ang mga taong ganun. Actually, di nga rin talaga ako pinayagan ni Mama na sumama papunta sa birthday celebration ni Demetrio. Tumakas lang ako. Dapat kasi sinabi mong kasama mo ako. Di lalo akong hindi pinayagan. Alam mo namang walang tiwala sa iyong mama eh. Sa mukha mong yan. Natawa si Leonora sa pagkarinig doon bago sumabat sa usapan ng magpinsan. Grabe pa rin palang paniniwala ng mga tao eh no? Hindi nag-a-upgrade. Gaano ba kasi katotoong ganyang pamahiin? Ang alam ko lang, araw-araw naman talaga. Kaya walang hinihintay na mahalagang selebrasyon ng isang tao. Palagi talaga tayong malapit sa panganib. Ang aksidente ay aksidente. Walang nakakaalam kung saan, kung kailan, tsaka kung paano mangyayari. Exactly. Kaya feeling ko talaga, nagdadahilan na lang ang iba nating kaklase. Kaya ayaw sumama sa swimming bago mag-graduation. Ang totoo, wala lang talaga silang budget. Tama. Hindi naman kasi talaga lahat ng tao sa mundo katulad mo, Tol. May kanya-kanyang paniniwalang lahat. Basta, ako, never naniniwala sa mga ganyan.
Kahit probinsyano ako, paki ko sa mga pamahiin. Wala namang nawala sa akin eh. Engkanto, multo, kulam, aswang, umaligno. Lahat yan gawa lang ng malikot na imahinasyon. Kaya rin na-imbento ang libro ay dahil sa mga imahinasyong yan. Hindi na umimik si Martinez habang ang cute na babaeng chubby ay patango-tango na tila ba nadala sa sinabi ni Eliseo. Eksaktong pagkatapos ng usapan nilang yon ay dumating na nga ang sasakyan, kaya agad silang tumayo sa kinauupuan at sumakay sa jeep hanggang sa mapuno na ito. Mabilis ding napuno ang jeep dahil panay-panay din ang pagdating ng mga pasahero, kaya hindi masyadong naghintay ang magkakaibigan. Matapos maningil at makumpleto ng barker ang mga pamasahe, ay lumarga ng sasakyan. Napatingin pa si Martinez sa barker at sa ilang pasahero dahil napansin niya kanina nang sabihin nilang sa Barrio de la Fe sila bababa ay tila nagulat ang ilang mga nakarinig. Hindi niya rin alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Pagkatapos noon at hanggang sa nagpatuloy na ang biyahe nila, ay hindi na siya mapakali. Ang ginagawa na lamang ng binatang nakasalamin para maalis ang kanyang pangamba ay nagbasa ulit siya ng cellphone na eksaktong malolobat na rin. Ito ang mahirap sa cellphone. Napakadaling malubat. Hays. Ibinulsa niya ulit ang cellphone at tumingin na lamang sa tanawin sa labas. Diretsong daan lang ang tinatahak nilang lugar. Subalit dahil may kalayuan nga ang Barrio de la Fe, kaya inabot pa rin ang lagpas 1.5 oras ang kanilang pagbabiyahe. Wala pa rin tayo? Grabe, ang layo pala ng bahay ni Dem. Di ko inekspekto ah. Parang ibang rota kasi yata ang dinadaanan natin. Pero kung sa kabila siguro, mas malapit. Ang alam ko talaga may shortcut kasi yun, sabi ni Demetrio sa akin. Malayo raw talaga ang bahay nila. Pero nagsushortcut lang daw yung naghahatid sa kanya. Nakinig lang si Martinez sa dalawa sapagkat nakatuon siya sa kalye. Ang tanda niya kasi ay dumaan na sila sa lugar na yun. Pero hindi sa mismong De La Fe sila nagpunta. Sadyang makikita lang ang luma at malaking arko ng baryo. At hindi nga siya nagkamali. Pagkakita niya kasi sa arko ay saka nagsalita ang binata habang inaayos ang salamin sa mata. Kuya, sa waiting shed lang po kami ha. Napansin naman niya ang tila ng makahulugang tingin ng ibang kasakay nila, pati na rin ang driver. Nang nasa bukana na sila ng baryo ng lumang jeep, ay bumaba kaagad ang tatlo. Nadinig pa ni Martinez ang mag-asawang pasahero na nagbubulong-bulungan tungkol sa nasabing lugar. Nang nasa waiting shed na sila, ay napatingin siya sa mga pasahero, nakitang pag-aalala sa mga mukha. Napabulong tuloy ang binata dahil doon. Anong problema ng mga yun? Nang mawala na sa paningin nila ang sasakyan, ay biglang tinapik ni Eliseo ang pinsan. Ano pang tinutunganga mo dyan? Tulala yarn? Wala. Umismid lang si Martinez, saka tinanggal ang salamin at pinunasan bago isinuot ulit. Pagkalaon ay muli silang napasulyap sa sasakyang hindi abot ng kanyang tanaw. Napabuntong hininga siya saka binalingan ng mga kasama. Nang mapansin niyang sila lang palang naroroon sa lumang waiting shed, ay nagtaka rin siya. Hala, tayo na lang palang nandito. Nasaan na yung mga kasabay nating bumaba sa jeep? Napakunot ng mukha ang dalaga bago magsalita habang napapakamot ang ulo. Wala talaga tayong kasama, Martin. Ano nangyayari sa'yo ha? Huy! Wala ba? Wala. Parang tangi naman to. Tatlo lang talaga tayo. Iyan kasi, kakatitig mo ron sa jeep. Pinakikinggan ko kasi yung mga sinabi ng mag-asawang pasahero sa katapat natin. Napakunot ng noo na naman si Leonora habang nakatingin kay Martinez. Bakit? Ano bang sinabi? Ano bang narinig mo? Oo nga tol,
Care to share naman dyan, uy! Wala naman. Hayaan nyo na yun guys. Tara na kaya. Kasi ang sabi ni Demetrio, nung nasa school tayo, di ba? Kapag nasa main entrance na tayo, lakarin na lang daw natin. Hanggang makita natin ang terminal ng tricycle. Tama. Tapos sumakay daw tayo dahil mura lang naman. Sabihin lang natin ang Celestio Compound. Alam na ng mga taga rito yun. Sana all na lang talaga may compound. So, let's go na guys! Naglalakad ng tatlo, papasok sa baryo ng De La Fe, pero halata pa rin sa mukha ng atletang binata ang pag-aalala matapos ang narinig sa mag-asawang pasahero kanina. Hindi niya sinabi ang tungkol sa bagay na yun sa mga kasama sapagkat ayaw niyang masira ang excitement ng dalawa. At isa pa, tsak natatawanan lang siya lalo na ng pinsang si Eliseo. Narinig kasi ni Martinez ang pinag-uusapan ng mag-asawa sa jeep, ang tungkol sa baryong pupuntahan nila, na kung saan ay maraming araw aswang ang naitatala. Bihira raw ang mga normal na taong nakalalabas ng buhay sa lugar na iyon. Ang nasabing baryo kasi ay malayo at nasa pinakadulo ng kanilang lugar. Kaya hindi malabong totoo rin ang sinabi ng mag-asawa sa jeep kanina. Napabulong na naman tuloy si Martinez habang pinagmamasdan ang dalawang kasama. Hindi naman siguro kami ipapahamak ni Demetrio. 4 na taon na kaming magkakakilala. Tila nagising ang binatang atleta sa malalim na pag-iisip nang tapikin na naman siya ng makulit na pinsan dahil nakita ng mga ito ang terminal ng tricycle. Sa malayo pa lang ay nakatingin na sa kanila ang mga kalalakihang naroroon. At ibang pakiramdam ni Martinez sa mga tingin na yun. Para kasing hinuhukay na ang buo nilang pagkatao. Kaya umiwas siya ng tingin habang napapabuntong hininga. Nakakatakot naman makatingin ang mga tao rito. Ano ba itong nangyayari sa akin? Dapat kasi, hindi ko na narinig yung sinabi ng mag-asawa sa jeep eh. Sumunod lang siya kay Eliseo at Leonora na siyang nakipag-usap sa mga tricycle driver. Nang magkaunawaan na, ay pinasakay na kaagad silang tatlo. Kaya lang sina Eliseo at Leonora ang sumakay sa loob. Kaya napilitan si Martinez na sa likod ng tricycle driver umupo. Nang makita niya ang sinasabing tricycle driver, ay nagulat siya. Saka medyo natakot dahil nga sa itsura ng Ginoo. Bulag kasing isang mata nito na puting-puti. May 2 malaking peklat sa mukha na parang nahiwa ng kung anong bagay. Tapyas din ang kalahating parte ng kaliwang tenga kung saan makikita banda ang peklat. Seryoso pa kung makatingin kaya dumistansya siya ng upo. Matagal niyang pinagmasdan ng Ginoo na parang sinusuri ang buo niyang pagkatao. Napansin niya rin na may malaking kiyod ang peklat na to sa kamay na parang katulad ng nasa mukha. Napabulong na naman siya nang wala sa oras. Saan kaya ito nakipagbuno si Manong? Natigil ang kanyang mga kung ano-anong iniisip sapagkat sinumulan na ng Ginoo ang pagpapaandar ng tricycle. Nang wala na sila sa terminal, ay nagulat siya nang biglang magsalita ang Ginoo. Umusog ka ng kaunti sa akin, Utoy, para hindi ako mahirapan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mangangagat dahil hindi naman ako aswang. Sige po. Pasensya na, Manong. Kaistoy na lang. Pagngiti ng Ginoo, ay nakita ng binata sa side mirror na ang ngipin nitong isa sa kaliwang pangil ay kulay ginto. Kaya napakunot noo siya. Medyo nakonsensya rin siya dahil hindi naman pala masamang tao si Kaistoy. Base sa pananalita nitong kahit malalim ang tono ng boses ay malumanay naman. Tiningnan muna ni Martinez sa mga kasama sa loob at nang makita niyang abala na naman sa pag-uusap ang dalawa na parang magjowang nagpaplano ng kanilang future, ay hinayaan niya na ang mga ito. Martinez pang pangalan ko. Martin na lang po.
Tapos ang lalaki sa loob, pinsan ko, si Eliseo. Ang babae naman po, si Leonora, kaklase namin. Ang layo ng nararating nyo ah. Anong pakay nyo sa Celestial Compound? Imbitado ba kayo? Oo, paano nyo po nalaman? Nako, taon-taon naman yan silang may okasyon kapag ganitong nagbabakasyon. Taon-taon po. In-invite kasi kami ng kaklase naming may birthday. Bali po, 21st birthday. Birthday naman pala ngayon. Nang sabihin niyo ng Ginoo, ay tila nakaramdam ng kakaibang binatang atleta. Kaya muli siyang napalingon sa mga kasama. Pero abala pa rin ang dalawa. Pagbaling niya ulit sa nagmamaneho, ay nakafocus na lang ang tingin nito sa medyo malubak na daan. Ano pong ibig niyong sabihin? Wag mo nang pansinin ang sinabi ko. Matanong ko lang pala, sino ang kaklase mo roon at ilang taon nyo na silang kakilala? 4 na taon na po. Pag-graduate na kami sa kolehiyo sa susunod na buwan. Bale, sinusulit na lang po namin tong mga oras na magkakasama kami. Sinusulit? Matapos ang tipid na tugon ni Kaistoy, ay nag-focus na lang ulit sa daan, kaya hindi maiwasang mapatanong ng binatang atleta, sapagkat medyo hindi siya mapakali. Para kasing biglang mayroong bumabagabag sa kanyang puso na hindi niya rin maunawaan. Pwede po ba kayong matanong? Pagpasensya na po sa itatanong kong to ha. Ano yun? Ano po kasi? May narinig po akong pasahero kanina sa jeep bago kami bumaba rito. Ang sabi nila, puga daw to ng Barrio de la Fe ng mga aswang. Kitang-kita ni Martini sa side mirror kung paano biglang sumeryoso ang mukha ng ginoong driver. Dahil doon, mas nakaramdam tuloy siya ng kakaibang takot. Pakiwari tuloy ng binatang nakasalamin ay may hindi magandang mangyayari. Hindi na kita sasagutin sa tanong mong yan. Pero nakita mo naman siguro ang itsura ko. Yun na lang ang maibibigay kong sagot. Po? Ang masasabi ko lang, mag-iingat kayo sa lugar na to. Kung 4 na taon nyo na palang kilala ang pupuntahan nyo sa Celestial Compound, hindi naman kayo siguro ipapahamak ng taong yon. Sa atin lang to. Lumapit ka rito sa banda sa akin. Walang pag-aalinlangang lumapit ang binata sa bandang tenga ng Ginoo kung saan merong tapyas. Pagkatapos noon ay saka mahinang nagsalita si Kaistoy. Bantayan nyo lang palagi ang kinakain nyo. Hindi na umimik ang Ginoo pagkatapos noon dahil mula sa hindi kalayuan, matapos nilang lagpasan ng 2 kanto, ay nakita na nilang isang itim na gate at sa gilid noon ay may gwapong matangkad at matipunong lalaki na nakatayo. Uy! Si Dem na yun oh! Demetrio! Andito na kami! Pagdating sa tapat ng itim na gate, ay inihinto kaagad ni Kaistoy ang tricycle, kaya dali-daling bumaba sina Eliseo at Leonora. Si Martinez naman ay tila nag-aalangan ng mga paa dahil sa mga napag-usapan nila ng tricycle driver. Uy! Martin! Bumaba ka na dyan! Ano ka ba? Oo. Wait, magbabayad lang ako. Huwag mo na bayaran. Ako na ang bahala dyan kay Kaistoy. Di ba, Kaistoy? Tumango lang ang tricycle driver, kaya bumaba na si Martinez dito. Pagkatapos noon, ay humarurot kaagad ang Ginoo na sinundan pa ng tingin ng atletang binata. Kumusta guys? Salamat at pumunta kayo sa 21 kong kaarawan. Sa kanya isa-isang niyakap ang mga kaibigan. Putya! Pinahirapan mo pang sarili mo, Dim. Pwede mo naman sabihin, dibo mo ngayon.
Nagtawanan silang tatlo, kaya nakipilit na rin ng tawa si Martinez, kahit na ang totoo ay hindi siya komportable. Guys, tara sa loob. Welcome sa Celestio Compound. Paglingon ng tatlo sa likuran, ay tumambad sa kanilang isang magarang bahay na bato na hindi naman ganoon kalakihan, pero masasabing maganda talaga. Wow! Pambihira! Ang yaman nyo pala. Pero sa public university ka lang nag-aaral? Baliw. Di ako mayaman. Yung mga parents ko may kaya lang sa buhay. Pero hindi kami mayaman. Grabe naman kasi tol. Hindi mo sinabing ang ganda naman pala ng bahay nyo. At saka, ang daming tao pala rito. Nakakahiya tuloy. Ngumiti naman ang pilit si Martinez, pero namangharin talaga siya sa ganda ng bahay ng kanilang kaibigan. Kaso lang, hindi pa rin siya makampante hanggang sa mapansin siya ni Demetrio. Uy, Martin. Parang hindi ka man lang happy dyan. Ba't ganyan ang mukha mo? Birthday ko talaga ngayon, oh. Ewan ko ba dyan sa pinsan ko na yan? Kanina pa yan wala sa sarili niya. Oo nga, alam mo yung parang kasama natin siya, pero parang wala rin siya rito. Parang ganun. Napaismid lang ang binatang atleta bago ito sumagot. Tangik, paano nyo nasabi yun? Tignan mo kasi ang mukha mo. Halatang halata na pilit ang pagtawa mo. Parang gusto mo nang umuwi. Nagiging killjoy ka na lately. Porke bagong cellphone mo. Kaya nga, baka nakahanap na ng bagong friends sa online. Mga sira. Parang di pa kayo nasanay sa akin. Ano? Hindi pa ba tayo papasok? Tol, Demetrio. Eksaktong pagkasabi niya noon ay napatingin siya sa loob ng bakuran kung saan napansin niyang nakatingin ang iilang tao sa kanila habang nagbubulungan na parang mga bubuyog. Lalo tuloy siyang hindi nakampante dahil doon. Pakiwari niya, sila ang pinag-uusapan ng mga yun. Tara, pasok na tayo sa loob. Para makakain na kayo't maipakilala ko na kayo sa lolo't lola ko. Pati sa mga tito at tita ko. Nasabi ko naman sa inyo, di ba? Wala na si mama. At pati yung papa ko wala na rin. Matagal nang patay, kaya ang mga kamag-anak ko na lang ang nagpalaki sa akin. Especially si Lola. Excited na sumunod sina Eliseo at Leonora habang kumakamot-kamot lang ng ulo si Martinez at palingon-lingon pa sa loob ng bakuran ng mga Celestio. Iba kasi talagang dating sa kanya ng mga tinginan na yun. Bukod sa pagbubulungan, para silang nilalamon ng buhay. Nasta ka na naman dyan, Martin. May problema ka ba, tol? Baka gusto mong pag-usapan yan. Tara na nga sa loob. Huwag mo na lang akong pansinin, Tol. Medyo naiilang lang kasi ako sa mga bisita. Grabe kasi kung makatingin eh. Nako, huwag mong pansinin yung mga yan. Dahil bihira makakita ng taong pogi at maganda ang mga nandito sa compound. Kaya tara, mag-enjoy ka naman sa birthday ko. Umakbay si Demetrio sa kaibigan at naglakad na sila papasok sa loob ng bahay. Kahit hindi talaga komportable sa mga nangyayari, ay tumawa na lamang ng pilit si Martinez. Dumiretso na nga sila sa loob, sa likod bahay, kung saan naroroon ang mahabang lamesa na punong-puno ng iba't ibang uri ng pagkain. Nang makita ito ni Demetrio, ay halos lumuwa ng mata niya sa tuwa. Napapunas na din siya ng bibig sapagkat pakiwari niya ay naglalaway na siya sa dami ng pagkain. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkagutom. Langya, Tol. Grabe yung handa mo ah. Pampiesta. Kompleto pa. May mga kakanin pala kayo. Pwede ba akong mag-uwi nung mamaya para sa nanay ko? Sige, tol. Tangik. Para sa inyo talaga yan. Kumain at kumuha ka lang. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Magpakabusog ka.
Huwag kang uuwi ng gutom ha. Oo naman. Salamat. Lalapit na sana siya para kumuha ng makakain. Kaya lang ay napawi lahat ng excitement niyang yun nang bigla na lamang sumagis sa isip niya ang sinabi ni Kaistoy kanina patungkol sa pagkain. Bantayan nyo lang palagi ang mga kinakain nyo. Ang excitement niyang matikman ng mga pagkaing nakalatag sa mahabang mesa ay bigla na lamang nawala. Saglit siyang napahinto at iginala ang paningin. Hanggang sa makita niya si Eliseo at Leonora na kumuha na ng plato para makapagsandok na rin ng pagkain. Gusto niyang pigilan ng dalawa, kaya lang ay naiilang siya na baka kung anong isipin din ng mga makakakita. Naisip niya na rin na baka ma-offend si Demetrio, kaya tila na-stock up na naman siya sa pwesto. Mabuti na lang at kinalabit siya ng may kaarawan sapagkat dumating na pala ang lola nito. Tol, lola ko nga pala. Si Lola Inolba. Paglingon ni Martinez ay nakita niya kaagad ang maliit na matandang nasa 4 na talampakan lang ang taas. At kahit kulubot na ang kutis nito, ay sobrang puti pa rin itong tingnan. Nang mapatingin siya sa mata, ay napansin niya rin na tila nag-iiba ang kulay noon. Napakurap siya at napaiwas ng tingin dahil na rin sa pagkailang. Magandang araw po, Lola Enolba. Ako po si Martinez. Nang makipagkamay siya sa matandang babae, ay ganoon na lang din ang pagkabigla niya dahil napakalamig ng kamay nito na para ng bangkay. Ngumiti pa sa kanya ng makahulugan si Lola Enolba, pati na ang mga kasama nitong kalalakihan na nasa likuran. Ikinagagalak kitang makilala, Martinez. Ikaw pala ang sinasabi nitong apo ko na matalik niyang kaibigan sa paaralan. Pagsaya ka lang sa kaarawan ni Demetrio. Maiwang ko muna kayo. Marahang naglakad ang matandang babae na sinundan ng mga alipores nito papunta kina Eliseo at Leonora na nagpakilala rin. Pagkatapos noon ay sa kanya ulit binalingan ng kaibigan na nakangiti na sa kanya. Tol, huwag kang ma-offend ha. Ang lamig sobra ng kamay ng lola mo. Para akong humawak sa patay. Gagi. 100 plus na kasi yan si Lola Inolba. Biruin mo, ang lakas pa rin. Saka ang puti pa rin ang balat kahit kulubot na. Seryoso ka? 100 plus? Putik. Anong sekreto niya? Laman at dugo. Dahil sa narinig na yun, ay biglang nawala ang ngiti sa labi ng binatang atleta. Napalitan yun ng matinding kilabot hanggang sa tapikin na lamang siya ni Demetrio. Biro lang, baliw. Kumain ka na ron. May pupuntahan lang ako saglit. Basta, mag-enjoy ka lang dyan, tol. Babalikan kita mamaya. Alam mo naman, medyo maraming bisita ngayon. Wala nang nagawa si Martinez kung hindi ang pagmasdan na lamang ang kaibigan na papalayo. Dahil doon ay nabaling ang tingin niya kina Eliseo at Leonora na abalang-abala sa pagkuha ng pagkain at sa pagngata. Ayos. At iniwan akong mag-isa. Natigilan siya sa pagsasalita sapagkat napansin na naman niya ang kakaibang tinginan ng mga taong nando doon. Dahil doon ay naglakad na lang ang binatang nakasalamin papunta sa lagayan ng mga pinggan, saka kumuha ng plato para makapagsandok ng makakain. Mula sa hindi kalayuan ay natanong niya pa sina Leonora na nakapwesto sa isang table malapit sa pinto kung saan pumasok si Demetrio kanina. Masayang nagkukwentuhan ng dalawa habang magiliw din na kumakain ng mga karning sinandok nila mula sa mahabang mesa. Doon na nga lang ako pupwesto habang hinihintay si Demetrio. Kung iwan ako no? Akala nila sila lang dalawang magkasama.
Parang chaperon lang yata ako ng 2 eh. Matapos magreklamo ng ganoon, ay kaagad na nagsandok ng makakain si Martinez at nang mapuno ng kanyang plato, ay muli siyang nagpalingalinga sa mahabang lamesa para tingnan kung ano pang kakainin niya mamaya. Tuluyan nang nawala sa isip niya ang mga bili ni Kaistoy dahil gutom na talaga siya. Tila ba mismong mga pagkain na sa mahabang hapagkainan ang nagsasabi sa kanya na kainin na sila. Ilang saglit pa ay nahapyawan niya ng paningin ang isang kakaibang putahing naroroon din sa nasabing lamesa. Mukhang masarap ang itsura nito kaya naman lumapit siya roon. Subalit natigilan din matapos makita ang tila sariwang dugo na siyang nagsisilbing sabaw ng nasabing putahe. Parang dugo naman to. Doon niya biglang naalala ang usapan nila kanina ni Demetrio. Tol, huwag kang ma-offend ah. Ang lamig sobra ng kamay ng lola mo. Para akong humahawak sa patay. Gagi, 100 plus na kasi yan si Lola Inolba. Biruin mo, ang lakas pa rin. Saka ang puti pa rin ng balat kahit kulubot na. Seryoso ka? 100 plus? Putik! Anong sekreto niya? Laman at dugo. Matapos siyang maalala, ay kamuntikan niya nang mabitawan ang hawak na plato. Dahilan para makita niya pang biglang paglutang ng putahe sa nasabing tila sariwang dugo. Ang wangis ng karne ay parang hawig na hawig sa mga daliri ng tao. Pagkakita roon ng binata ay para siyang naduwal, subalit hindi niya ipinahalata dahil baka may makakita sa kanya. Nanatili siyang nakatingin sa nasabing putahe hanggang sa makita niya ang tila kuko naman ng tao, kaya mas lalo siyang nandiri. Tuluyan na sana siyang masusuka. Mabuti na lang ay may isang bisita na dumaan at nakisuyo sa kanya. Kaagad namang tumabi si Martinez at muling pinagmasdan ng Ginoo na sumasandok ng nasabing putahe. Parang sariwang dugo, ang laman ay parang mga daliri ng tao. Muli na namang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Kaistoy kanina. Bantayan nyo lang palagi ang mga kinakain nyo. Dahil hindi na talaga niya matake yun, ay umalis na lang siya kaagad at dumiretso na sa table kung saan naroroon sina Eliseo at Leonora na habang kumakain ay abalang-abala sa pag-uusap. Oh, tol, ang dami niya na. Buti dumating ka. Pahingi ako ha. Wag! Nasabi niya yun sapagkat ang totoo ay ayaw niyang kumain silang tatlo ng mga handa matapos niyang maalala ang bili ni Kaistoy kanina. Hindi niya rin alam kung sasabihin niya sa mga kasama. Pero kinutuban na talaga siya lalo na nang makita ang mga putahe sa mesa. Nawala na talaga siya ng gana na kumain. Ang damot mo naman, tol. Ang dami niya, no? Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Ha? Ako ba? Malamang. Alangan namang ako. Ano man nangyayari sa'yo? Parang kanina ka palutang Martin ah. O nga, insan. May sakit ka ba? Magbabanyo lang ako. Hindi na natapos ni Eliseo ang sinasabi sapagkat umalis na kaagad si Martinez para magpunta sa banyo. Kukuha na ako rito sa plato mo, ha? Papalitan ko na lang mamaya pagbalik mo. Hindi na inintindiyo ni Martinez dahil nagmamadali siyang makahanap ng palikuran at nang makita niya ang malawak na banyo ay nagtungo kaagad siya sa inidoro at doon dumuwal ng dumuwal. Matapos maisuka ang lahat ay gumaan kahit papaano ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa makarinig siya sa katabing pinto. Meron kasing 3 pinto ang nasabing malawak na banyo. Meron ding sumusuka roon at narinig niya ang isang Ginoon na nagsasalita
habang tumatawa. Makailang ulit pang sumuka ang lalaki sa kabilang pinto habang umiiyak at tila nagmamakaawa. At sa muling pagsuka ng lalaki ay kitang-kita niya mula sa ilalim na may tumalsik na mga sariwang dugo mula sa suka ng nasa kabila. Pagkatapos noon ay mas lalong natarantang nandoon habang nagmamakaawa sa pag-iyak. Dahil doon ay pinanayuan ng balahibo si Martinez. Simula sa talampakan ay mabilis na gumapang ang kilabot na yon papunta sa kanyang batok, dahilan para masukan na naman siya ulit. Napatingin din siya ulit sa bandang gilid dahil mas dumadami ang dugong isinusuka ng nasa katabing pintuan. Shit! Dali-dali niyang pinunasan ng sarili at lumabas ng banyo para tunguhin ang kanyang pinsan at si Leonora. Aayain niya na kasing umuwi ang mga ito. Ang kaso lang ay wala nang dalawa sa pwesto nito kanina. Dahil doon ay lalong kinutuban si Martinez para sa kalagayan ng kanyang pinsan at ng kaklase. Langya talaga! Natigilan na siya sapagkat naramdaman niyang mabigat na tingin ng mga tao sa kanyang paligid na para na siyang nilalamon ng buhay. Nasaan na ba sila Eliseo at Leonora? Pati si Demetrio! Dahil sa hindi niya makayanan ng tingin ng mga taong naroroon, kaya napilitan na lamang siyang lumabas. Doon niya lang napansin ng ilang minuto na lang ay kakagat na ang dilim. Nagpatuloy siya sa paglalakad sapagkat ramdam na ramdam niya ang malaking pagbabago sa buong lugar. Ang ibang mga bisita ay nakikita niyang parang sumusuka na kahit hindi pa naman nagiinom. May mga nakatingin din sa kanya habang nagtatawanan, pero may mga tingin din na tila nanlilibak at nanlilisik. Dahil sa takot ay lumabas siya ng gate, pero pansin niya pa rin ang nakakakilabot na tingin ng mga tao sa loob ng compound. Nang nasa labas na siya ay muli niyang nilingon ang magarang compound sapagkat gusto niyang balikan sina Eliseo at Leonora. Ang kaso lang ay nag-aalangan siya. Lalo na nang makita niyang tila nakaabang na lang sa kanya ang mga taong nasa loob na kapag pumasok siya, tiyak ang kapahamakan. Kailangan ko silang balikan. Pahakbang na siya nang makarinig ng pamilyar na boses mula sa likuran. Huwag ka nang babalik sa loob. Palubog na ang araw. Sumunod ka sa akin. Bilisan mo! Pagkakita niya kay Kaistoy ay wala sa sarili siyang sumunod dito. Tumakbo sila hanggang sa malampasan ng kalyeng tulay na siyang tanging daan papasok at palabas ng compound ng mga Celestio. Hindi napansin yun ni Martinez kanina noong papunta sila, kaya nagtaka siya at napatanong nang wala sa oras. May tulay ba kayong nadaanan kanina, Kaistoy? Yan lang talaga ang nauna mong itanong. Bilisan mo! Doon ko ipinarada ang tricycle ko para hindi nila marinig. Nang makasakay sila roon, ay kaagad na binuhay ng Ginoo ang makina ng motorsiklo. Napatingin pa ulit si Martinez sa gawin ng compound. Dahil nag-aalala talaga siya sa kanyang pinsan at kaibigan. Saka mo na sila isipin. Isipin mo muna ang sarili mo. Kapag inabot ka ng gabi sa compound ng Celestio, siguradong mapapahama ka. Paano po ang pinsan ko? Pati ang kaklase ko? Pasensya na. Pero wala na tayong magagawa kundi ang maghintay. Pinaharurot na kaagad ng Ginoo ang tricycle palayo sa lugar na yon. Dahil sa madilim na ang paligid, kaya dinala muna ni Kaistoy ang binatang atleta sa kanyang bahay. Hindi man nagtitiwala si Martinez, pero wala na siyang magagawa kung hindi ang makiayon na lamang sa sitwasyon. Pagdating at pagpasok nila sa bahay ng Ginoo, ay nagulat siya dahil maraming kung ano-anong maliliit na garapon ang nakalatag sa isang mesa. May mga kolorete rin at nakasabit sa bawat sulok ng dingding ng bahay na iba't ibang imahe
hugis at kulay. May nakita rin siyang malaking sandata katulad ng sagulok, sibat, pana at tirador na nakalagay naman sa ilalim ng mesang pinapatungan ng mga nasabing garapon. Gasera lang ang tanglaw nila sa buong silid, kaya hindi niya napansin ang iba pa. Pasensya ka na sa bahay ko. Balit lang to. Pero siguradong ligtas tayo rito laban sa kanila. Laban sa kanila? Kanino po? Sa mga aswang. Hindi ba? Naikwento ko na sa iyo ang tungkol sa mga Celestio. Taon-taon silang nagdaraos ng kung ano-anong handaan tuwing ganitong buwan at araw. Kasal, birthday, binyag at kung ano-ano pa. Pero ang totoo, ginagawa lang nila yon para makapagpalaganap ng mas marami pang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Martinez sa kanyang narinig. Hindi niya sukat akalain na ang kaibigan niya ng 4 na taon na si Demetrio ay galing sa angkan ng mga aswang. Ibig sabihin po ba, si Demetrio, aswang din? Sa katunayan, 4 na taon pa lang yata siya sa lugar na to. At malamang sa malamang, nahawalan din siya. Pamilyar ka ba sa Yanggaw? Yanggaw? Ang alam ko lang po sa Yanggaw, yung salitang Ilonggo na ibig sabihin parang infection galing sa tenga. Parang ganun po. Yun yung mga aswang na nangahawa para maging aswang din ng ibang tao na gusto nilang mabiktima. Naglalagay sila ng espesyal na laway sa pagkain at kapag kinain mo yon, siguradong magiging isa ka rin sa kanila. Muntik na namang maduwal si Martinez matapos niyang maalala ang mga nakahain sa mesa. Kaya po pala ganun naman nakahain dun sa mesa. Buti na lang, hindi ako kumain. Pero, takte, ang pinsan ko pati si Leonora, kumain sila. Baka matulad sila sa narinig kong lalaki na sumusuka ng dugo sa banyo kanina. Pati yung ilang tao, bago ako lumabas sa compound. Kitang-kitang pamumuo ng matinding takot sa mukha ng binatang atleta habang nagsasalita. Kinuha niyang cellphone at balak sanang kontakin ang kanyang ina, kaya lamang ay walang signal. Bukod doon ay lowbat na rin ito. Malas naman talaga. 4% na lang. Ano gagawin ko nito? Paano ng pinsan ko at kaklase ko? Kailangan po natin silang matulungan. Ikinalulungkot ko, Martinez, kung sinasabi mo kanina na nakakain ang mga kasama mo, hindi ko alam kung paano sila matutulungan. Hindi ko alam kung may lunas ba roon para mawala ang pagkakayanggaw. Magiging aswang na po ba sila? Seryosong tumango ang Ginoo, kaya lalong nangamba si Martinez. Dahilan para mapatayo siya nang wala sa oras. Pasensya na rin po, Kaistoy. Pero kailangan ko na po talagang makauwi sa bahay. Siguradong mag-aalala ang mama ko. Hindi niya ako makontak at kailangan ko ring sabihin ang nangyari dito. Hindi kita po pwedeng pauwiin ngayon. Umupo ka na lang muna, utang na loob. Dahil sa taranta ay hindi pa rin nagpapigil si Martinez. Iginiit niya na kailangan niyang makauwi dahil na rin sa takot na baka sa lugar pa lang to siya mamamatay. Dahil doon ay napilitan tuloy ang Ginoo na itulak siya hanggang sa mapasandal at mapaupo siyang ulit. Huminga naman ng malalim si Kaistoy bago na upo sa harap niya at nagsalita. Nakikita mo ba itong itsura ko ngayon? Ito ang pwedeng mangyari sa'yo kapag ipinagpilitan mong makauwi ngayon. Sa lugar na to, mas marami ng aswang kaysa sa mga normal na tao. Ang iba, naglilipatan na. Tumigil sa pagsasalita ang Ginoo.
Kumuha muna siya ng tubig sapagkat nakita niyang umiiyak na lang ng tahimik si Martinez. Binigyan niya ito ng maiinom at nang medyo kumalma na ang binatang nakasalamin ay saka siya nagpatuloy sa pagkukwento. Nang makita ko kayo kanina, gusto ko na lang kayong hayaang mabiktima ng mga taong yon. Pero sa huli, nakonsensya pa rin ako. Ito ang dahilan kaya hindi ako umaalis sa lugar na ito. Dahil kahit papano, gusto kong mapigil ang paglaganap ng mga aswang. Dapat talaga silang mapigilan. Itong itsura ko ngayon, wala pa to sa kaawa-awang nangyari sa mag-ina ko. Dahil pinili nilang mamatay na tao kaysa mabuhay na hayop naman sa laman at dugo ng tao. Pasensya na po. Natatakot lang talaga ako. Kung sinunod ko lang din sana ang gusto kanina na wag na kaming tumuloy, hindi sana mangyayari to sa mga kaibigan ko. Naudlot sa pagsasalita ang binatang atleta sapagkat mula sa bubungan ng munting bahay ni Kaistoy ay nakarinig sila ng dalawang magkakasunod na kalabog. Pagkatapos noon ay dalawang magkasunurang alulungpa ng kanilang narinig, dahilan para sumenya si Kaistoy kay Martinez na wag nang gumawa ng ingay. Marahang lumapit ang Ginoo sa bintana at saka bumulong. Magtago ka sa ilalim ng papag. Kunin mo tong langis at huwag mong bibitawan. Kapag may nakita kang pumasok bukod sa akin, sabuyan mo kaagad kahit sino pa sila. Kahit kaibigan mo pa. Kung gusto mong mabuhay, hindi ka magdadalawang isip. Napatango-tango na lamang si Martinez kahit na ang totoo ay nangangatog na ang kanyang mga tuhod dahil sa takot. Nang nasa ilalim na siya ng papag, ay lumabas kaagad ng bahay si Mang Istoy. Nagsusumiksik naman siya sa pinakadulo. Habang pinakikinggan ang usapan sa labas na tila nagsisigawan. Bakit ako binibisita ngayon ng mga aswang? Anong kailangan nyo? May nakakita sa'yo sa tricycle mo kanina bago kumagat ang dilim. Eksakto, may nawawalang bisita ngayon doon. Hindi mo naman siguro sinama yun dito at tinago, di ba, Estoy? Tanga ba ako? Para dalhin sa bahay ko ang di ko naman bisita? Bakit hindi nyo subukang hanapin sa bahay ng kapwa nyo aswang? Kayo na lang din ang nag-uungasan dahil mga hayo kayo sa laman at dugo ng tao. Estoy. Napakatabil pa rin ang dila mo. Kahit ganyan na ang nangyari sa'yo, siguro, hindi tenga, kundi dila na lang dapat ang tinapya sa'yo para magtanda ka. Bakit hindi mo subukan? Baka malay natin. Dila mo ang lumagpak sa sahig para matigil ka na sa kabibintang sakin. Estoy! Ilabas mo na ang hinahanap namin! Pumasok kayo sa bahay ko para malaman mo, bukas na bukas yan. Hindi nga nagdalawang isip ang dalawang aswang. Nagsimula silang humakbang papasok sa loob ng munting bahay ni Kaistoy. Nang marinig naman yun ni Martinez, ay kaagad niyang binuksan ang langis na hawak niya. Kahit nanginginig ang kanyang kamay dahil sa takot. Naiintindihan niya na ngayon ang plano talaga ng Ginoo ay papasukin ang mga aswang para magapi nila ng tahimik. Nang nasa loob ng mga ito, ay sumilip ng pasimple si Martinez kaya nakita niyang nakatatakot nitong mga mukha na tulad ng isang paniki. Lubog ang ilong, matutulis ang tenga, kulubot ang mga balat at nangingintab ang matutulis na kuko at nanlilisik ang mga mata.
Natutup niya ang bibig kaya napansin siya na gumalaw ang isang aswang. Paglapit ng mga to at pag-angat ng papag ay wala sa sarili niyang isinaboy ang langis sa mga ito. Nagulat siya nang biglang umusok ang katawan ng dalawang aswang at nagsisisigaw. Pero bago pa sila makaungol upang makapagtawag ng iba pang aswang, ay ginilitan na sila sa liig ni Kaistoy. Habang nakahandusay ang dalawang aswang at tumatagas ang itim na dugo, ay unti-unting bumabalik ang mga anyo nitong tao. Ganoon na lamang ang gulat ni Martinez sapagkat nakita niyang dalawang to sa handaan sa likod ni Lola Enolva. Kilala ko po sila. Parang mga bodyguard sila ni Lola Enolva. Simula nang dumating ang matandang Enolva na yun sa baryong ito, lumaganap na ang mga aswang. Kaya ang hinala namin, siya ang pinakanamumuno sa compound na yon. Anong ibig pong sabihin ninyo? Gawa-gawa lang ng matandang yon ang angka ng mga selestyo. Ginawa niyang pugad ng mga yanggaw at iba pang aswang ang compound na yon. Tulungan mo ako rito. Kailangan natin tong sunugin at balutin ng goma para hindi maamoy ng iba pang aswang. Mahaba pa ang gabi. Kapag natunto nila na nandito ka pa at napatay natin ang dalawang to, sigurong lahat sila susugo dito kasama ang mga kaibigan mo na nayanggaw na nila. Hindi alam ni Martinez kung anong mararamdaman matapos marinig ang mga sinabing yun ni Ginoo. Kaya habang tinutulungan niya ang Ginoo ay para siyang lutang at wala sa sarili. Sa likod bahay nga ni Kaistoy ay sinunog nila at binalot sa goma ang katawan ng dalawang aswang na napatay nila. Nang umalingasaw ang amoy nito sa hangin ay napatakip ng ilong ang dalawa at pagkatapos noon ay pumasok na rin sila kaagad sa loob ng bahay at doon nagpalipas ng gabi. Dahil gutom na rin, naghain ang Ginoo ng makakain nilang dalawa, habang si Martinez naman ay pilit pa ring ipinoproseso sa kanyang utak ang mga nangyayari. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa mga ito. Parang kanina lang kasi, ang saya-saya pa nilang nagtatalo-talong magkakaibigan patungkol sa walang katuturang bagay, ni hindi niya sukat akalain na mauuwi sila sa ganitong sitwasyon. Dapat talaga nakinig na lang ako kay Mama. Nung di niya ako pinayagang pumunta sa lugar na to. Totoo talagang pamahiin. Bakit kasi tumakas-takas pa ako sa bahay? Uli na para sisihin mo pa ang sarili mo, Martinez. Kumain ka na muna para makapagpahinga tayo pareho. Siguradong sa mga oras na to, hindi lang ikaw ang hinahanap ng mga aswang, kundi pati ang mga napatay natin. Kahit walang gana, ay sinikap ng binatang atleta na kumain. At pagkatapos noon, ay nagpahinga na muna sila ng tahimik. Gustuhin niya mang makatulog habang hinihintay na sumikat ang araw, ay hindi magawa ni Martinez. Iniisip niya pa rin sila Eliseo at Leonora, pati na rin ang matalik na kaibigan sa paaralan na si Demetrio. Hindi niya rin lubos maisip na ang mabait niyang kaibigan sa loob ng 4 na taon ay naglihim tungkol sa katauhan nito. Bakit mo kami niloko, Demetrio? Napabuntong hininga siya ng malalim bago mapalingon sa natutulog na Ginoo na nahihimbing na sa pagtulog. Paano niya nagagawang makatulog sa ganitong sitwasyon? Parang wala siyang napatay na tao kanina. Hindi na maituturing ng mga tao ang mga pinatay ko kanina. At saka hindi lang ako ang gumawa nun. Huwag mong kalimutang kasama ka, Martinez. Nagulat ang binata at nanahimik matapos ma-realize na gising pa pala si Kaistoy. Nakapikit lang ito at nakikiramdam sa kapaligiran sapagkat katulad ng sabi niya kanina, anumang oras ay maaaring sumalaki sa kanilang mga aswang. Kung hindi sila magiging alerto, ay tiyak ang kamatayan.
Wala po ba tayong gagawin para mapigil sila? Tayo? Opo, Kaistoy. Di ba, sabi mo kanina nakasama ako sa pumatay sa mga aswang? Ibig din sabihin, kasama na ako sa laban na to. Kahit natatakot ako, wala nang atrasan to. Kaya ang tanong ko po, wala ba tayong gagawin para mapigil sila? Ang gawin mo sa ngayon, matulog. Magpahinga ka na. At huwag na muna magsalita para makapagpahinga na rin ako. Dahil sa pagkadismaya, ay tumalikod na lamang ang binata at ipinikit ang mga mata para makatulog. Dala na rin ang matinding pagod. Hindi niya namalayan na tinangay na ang diwa niya papunta sa karimlan. Ang kaso lang, nadala niya hanggang sa panaginip ang mga nangyari kanina. Ang mga sumusuka ng dugo at nagmamakaawa sa malawak na banyo ng magarang bahay ni Demetrio. Ang mga nakakasulasok na pagkain na gawa sa laman at dugo ng mga tao. Ang mga tingin ng mga naroroon sa compound na parabang nanlilibak at gustong mangain ng buhay. Ang mga nakakalokot malademonyong tawanan. Ang mga aswang na nakaengkwentro nila ni Kaistoy. Lahat ng yun ay sumama hanggang sa kanyang panaginip. Kaya nangingilabot ang binata nang mapagtanto niya na panaginip lang ang lahat. Bigla siyang dumilat. Subalit laking gulat niya nang makita ang sarili na nakapwesto sa duguang upuan at nakatali ng mahigpit. Napapalibutan din siya ng mga aswang at nagtatawanan habang kumakain ng sariwang laman ng tao. Pinilit ko mawala ni Martinez, kaya lang ay mahigpit ang pagkakatali sa kanya, kaya wala rin siyang nagawa. Maya-maya pa ay bigla na lamang lumitaw sa kung saan si Demetrio na nasa likod nito sina Eliseo at Leonora. Ganoon pa rin ang mukha ng tatlo, kaya lang ang katawan nila ay katulad na ng mga aswang. May hawak din silang iba't ibang uri ng lamang loob ng tao. Ang kay Leonora ay sariwang abdo, ang kay Eliseo naman ay sariwang atay, habang ang kay Demetrio ay sariwang puso. Sabay-sabay na nagsalita ang tatlo, pero boses na pinaghalo-halong dyablo ang naririnig niya. Kainin mo to para maging kaisa ka namin, Martin! Sa takot ay nagkakawag-kawag siya kahit alam niyang hindi rin naman siya makakawala. Pilit niya ring itinitikom ang bibig niya, kaya lang ay walang kahirap-hirap itong ibinuka ni Demetrio. Kainin mo to para maging kaisa ka namin, Martin! Sinundan niyo ng malakas na tawanan ng mga nagkakasiyahang aswang hanggang sa maramdaman niyang tila nalunok na niya ang sariwang lamang loob ng taong ipinakain sa kanya. Hindi! 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 Gising, Martin! Pagbangon ng binata ay tumambad sa kanyang paningin ang ginoong tapyas ang kalahati ng tenga. Nakahinga siya matapos mapagtantong panaginip lamang pala ang lahat ng nangyari. Malamang binabangungot ka dahil sa mga nangyari kagabi. Ganyan din ako nung unang naengkwentro ko ang mga aswang. Inumin mo muna to. Dali-dali ngang ininom ng binatang tubig na ibinigay sa kanya at pagkatapos ay muling nagsalita ang kaharap niyang Ginoo. Maganda ka dahil ihatid na kita sa poblasyon habang papasikat pa lang ang araw. Sa mga oras na to, karamihan sa mga aswang ay bumabalik sa compound para saglit na makapagpahinga, kaya hindi nila tayo mapapansin. Ganon po ba? Siguro po. Kahit sasakayan na lang ng arko ng Barrio de la Fe. Dahil may waiting shed naman po ron eh. Sa tingin mo ba, may isinasakay ang mga jeep na galing dito sa Barrio de la Fe?
Hindi mo ba alam na ang purpose nitong mga tricycle namin ay para gawing transportasyon papunta sa ibang lugar, hindi para gamitin sa negosyo? Isang beses lang kami sa isang taon pumaparada doon sa terminal para sa mga katulad niyong bisita. Doon na unawaan ni Martinez na kaya pala hindi siya siningil kahapon. Kung ganun po, planado pala talaga nilang lahat-lahat. Pagtango ng Ginoo ay wala na silang inaksayang oras. Gamit ang tricycle ni Kaistoy ay inhatid niya ang binatang atleta. Nang makalabas sila ng Arco de la Fe, ay malungkot na pinagmasdan ni Martinez ang nasabing baryo. Hindi niya rin kasi alam kung paano mag-i-explain sa mga magulang ni na Eliseo at Leonora tungkol sa nangyari. Hindi nga rin siya sigurado kung paniniwalaan siya. Baka mapagkamalan pa siyang gumagamit ng ipinagbabawal na droga kapag nagkataon. Halos 2 oras ang lumipas bago nila marating ang poblasyon. Sa tapat mismo ng simbahan siya ibinaba ni Kaistoy. O paano, Martinez? Hanggang dito na lang. Hindi kita matutulungan kaya ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa mga magulang mo. Ang mahigpit ko lang nababala sa'yo. Huwag na huwag kayong magsusuplong sa mga pulis. Dahil ang balita namin, may iilan na sa kanilang kasamahan doon. Mag-iingat ka. Kaistoy, kinakabahan ako. Hindi ko po alam talaga kung paano kami mag-i-explain kay Mama. Naudlot sa pagsasalita si Martinez sapagkat nahagip ng paningin niya ang sakay ng jeep na dumaan sa kanila. Walang iba kundi sina Eliseo at Leonora. Kaistoy, yung mga kasama ko, nasa jeep sila. Ayun oh. Napatingin din doon ang Ginoo at nagulat din siya pagkakita sa dalawa. Pupuntahan ko po sila. Huwag! Delikado! Hindi napigil pa ng Ginoo ang atletang binata sapagkat mabilis itong tumakbo hanggang sa mawala na lamang ng parang bula dahil lumiko na rin ang sasakyan. Pinara nga ni Martinez ang nasa jeep nang huminto ay kaagad siyang sumakay. Nang mapatingin sa kanya sina Eliseo at Leonora, gulat na gulat ang mga ito. Saan ka ba nanggaling, ha? Oo nga, nag-alala kami sa iyo eh. Sabi ni Demetrio, nauna ka na raw umuwi. Hindi kaagad nakapagsalita si Martinez. Pinagmasdan niya lang ang dalawa na meron siyang napansing kakaiba dahil parang namumula ang mga mata nito at namumutla ang balat. Gusto niyang umiyak ng mga oras na iyon pero pinigil niya lang ang sarili niya. Ayos lang ba kayo? Bakit ganyan? Namumutla kayo at namumula ang mata. Hindi ko nga rin alam eh. Hangover siguro to. Dahil sa dami ng nainom namin. Teka, huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw, saan ka galing? Basta kami, inihatid kami dito ni Demetrio sa poblasyon. Kaalis-alis lang niya. Nang sabihin niyo ng dalaga, ay tila namuuna naman ang takot sa puso ni Martinez. Lumingon siya sa likod dahil nag-aalala siya para kay Kaistoy. Pero hindi niya nakitang tricycle sapagkat lumiko na ang sinasakyan nilang jeep. Pagbaling sa makasama, ay tila mas lalong lumala ang pamumula ng mga mata nila Eliseo at Leonora. Parang nanaba na rin ang mga ugat nila sa paa at kamay, habang ang pamumutla ng balat ay mas lalong naging kitang-kita. Ayos lang ba talaga kayo? Uy, Insan, Leonora. Hindi umimik sina Eliseo at Leonora. Kumislot-kislot lang ang dalawa na parang hindi mapakali sa sarili. At pagkatapos, nang mapalingon sila pareho sa binatang nakasalamin, ay bigla silang ngumisi ng makabuluhan habang ang mga mata ay mas lalong namula at naging maugat ang magkabilang gilid. Nang makita ni Martinez ang tila kakaibang itsura ng kanyang pinsan at kaklase, ay mas lalo siyang nangamba.
Doon niya naisip ang sinabi ni Kaistoy na maaaring naapektuhan na sila ng pagiging aswang. Pinsan, Eliseo, Ayos lang ako, tol. Medyo mainit lang ang pakiramdam ko. Mainit ba? Mainit na nilalamig ako eh. Ako rin, para akong giniginaw na ewan. Rico, medyo may kakaiba. Hangover pa ba to? Alam na ni Martinez na hindi na normal ang mga pangyayari. Kaya nakiusap siya sa tsuper na bilisan ang pagmamaneho. Hanggang ilang saglit pa ay bigla na lamang napahawak ang dalaga sa kanyang tiyan at sumigaw ng malakas. Ang sakit ng tiyan ko! Rico, parang pinibiyak! Sinigundahan yun ni Eliseo na tila bigla na lamang nangisay at nahulog mula sa kinauupuan nito. Rico! Parang kinakalay-kay ang tiyan ko, tol. Ang sakit! Hindi nakaimik si Martinez sa kanyang nasasaksihan at dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ng dalawa ay napaiktad pa parehong mga to sa sahig ng sasakyan at doon tila namimilipit na humiga habang patuloy sa pagsigaw ng pananakit ng tiyan. Bakit ganito? Umiikot ang paningin ko. Ang sakit ng tiyan ko. Tulong! Pinsan! Tulungan mo ako. Hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Parang may humahalukay sa tiyan ko. Sinubukang alalayan ni Martinez ang dalawa habang muling nakikiusap sa tsuper na bilisan pa ang pagmamaneho. Mabuti na lang din at sila lang ang pasahero kaya mas binilisan pa ng Ginoo ang pagmamaneho hanggang sa makarating sa kanto ng kanilang baryo. Nagpatuloy ang pananakit ng tiyan at pagkahilo ni na Eliseo at Leonora. Kaya sa kanto pa lang ay nagpatulong na si Martinez sa mga tao. Mabuti na lang ay may mga nagkawang gawa na isakay sila sa mga habal at dalhin sa kanilang mga bahay. Dahil magkakatabi lang ang bahay ni na Martinez, Eliseo at Leonora, kaya kaagading nakita ng mga magulang nila ang mga kaganapan. Natakot sila sa itsura ni na Eliseo at Leonora na halatang hindi na normal, kaya sinabi kaagad ni Martinez ang nangyari. nayanggaw po sila. Dalhin natin sila sa manggagamot. Baka sakaling matulungan sila. Bakit ganito? Umiikot ang paningin ko. Ang sakit ng tiyan ko! Tulong! Pinsan! Tulungan mo ako! Hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Parang may humahalukay sa tiyan ko. Pagkatapos magsalita ng dalawang nayanggaw, ay bigla na lamang nanahimik ang dalawa at tila na stack up sa kanilang hinihigaang mesa. Pagkatapos noon, ay unti-unting naglitawan ang mga nangingitim na ugat-ugat sa kanilang liig at sa iba pang parte ng katawan. Naglaway na din sila ng gusto na parang isang asong ulol, kaya nagimbal ang mga taong nakakakita. Tia Mayrene, Ate Gina, please po, dalhin na natin sila sa manggagamot. Natigilan ang binatang nakasalamin sa kanyang sinabi sapagkat bigla siyang hinawakan ng kanyang pinsan. Tulong! Hindi ko makontrol ang katawan ko. Para akong naiinitan. Para akong may gustong gawin. Ako rin. Ang sakit niya ng tiyak ko. Pati ng ulo ko. Parang may nag-uutos sa akin na...
Sabay na nagsuka ng maraming beses sina Eliseo at Leonora. Nang makita ito ni Martinez at nag-iba pang taong naroroon, ay mas lalo silang nagimbal. Sabay-sabay din nilang natutop ang bibig at ilong dahil sa kakaibang amoy at kulay ng isinuka ng dalawa. Tia Mayrene, Ate Gina, please po, dalhin na natin sila sa manggagamot bago pa sila tuluyang maging aswang at makakain ng karne ng tao. Pagkasabi niyang yon, ay tinabig siya ng dalaga at nang matumbas si Martinez sa sahig na may suka, ay saka naman tumayo si Eliseo na tila tuluyan ng nawala sa katinoan. Habang nakatayo ang dalawang nayanggaw sa lamesa, ay doon na nga bumungad sa kanilang lahat ang unti-unting pagbabago ng itsura ng mga ito. Ang mga ugat-ugat sa sintido nila Eliseo at Leonora ay tila luluwa na parang kumikibot-kibot. Ang mga mata nila ay mas lalong nanlilisik hanggang sa parabang nagsalubong na ang kanilang mga kilay. Habang unti-unting lumalabas ang matatalim na pangil, ay sabay na napaungol ang dalawa, dala ang sakit at init ng katawan na nararamdaman. Mas naglaway sila na parang asong nauulol at pagkatapos ay unti-unti ring naglagas ang kanilang mga buhok. Ang mga daliri nila ay nangingitim na rin, pati na ang mga kuko ay unti-unting humahaba at naging matalim habang patuloy sa pag-ungol. Ang pinakahuling nagpagimbal sa mga taong naroroon ay nang makita nilang mag-aanyong paniki na sina Eliseo at Leonora. Dala ng takot ay nagtakbuhan ng iba pang tao palabas ng bahay na kinaroroonan nila. Si Tia Mayrene ay nawala ng malay, habang si Ate Gina ay tila naistatwa lang habang nakatitig sa sariling anak. Nang makita nga ni Martinez ang kabuuan ng pagbabagong anyo ni na Eliseo at Leonora, ay naluha na lamang siya at naisip niyang huli na ang lahat para sa dalawang taong mahalaga sa kanya. Ilang saglit pa, mula sa lamesa, ay biglang tumalo ng dalagang nag-iba ang itsura. Sinunggaban nito si Ate Gina na tulala pa rin dahil sa nasaksihan. Leonora! Wag! Nanay mo yan! Pinilit pang awatin ni Martinez at ng iba pang kalalakihang naroroon ang mga nagwawalang aswang hanggang sa maya-maya pa ay unti-unti na nilang napatalima ang mga ito. Subalit tila mas malakas si Leonora kaysa kay Eliseo na para bang nakukontrol pa ang lahat. Unti-unti rin kasing bumalik ang kanyang itsura hanggang sa mawalan siya ng malay tao. Biglang ibinuka ng dalagang kanyang bibig at para itong sawa na uminat ng pagkalaki-laki. Kasunod noon ay mas lalo pang naging matalim ang mga pangil niya. Kaya naman napaiyak na lang sa takot si Ate Gina. Kasunod ng pagpikit nito habang nagsusumigaw ng saklolo. Nang sasakmali na ng dalagang liig ng sariling ina, ay siya naman biglang pagdating ng iba pang kalalakihan para umawat. Mabilis nilang hinawakan at pinigil si Leonora na nagwawala na ng gusto. Matagal silang nagpangbuno sapagkat kahit iisa lang ang dalaga, laban sa halos 5 kalalakihan, ay nahirapan ang mga yon na mapatalima ang babaeng nawawala sa sarili. Nang sa wakas ay nabusala ng dalaga at naitali na rin sa isang haligi, ay doon na nakampante ang kanyang ina. Subalit kahit ganoon ay hindi pa rin tumatalima si Leonora. Nagwawala pa rin ito at pilit na kumakawala sa pagkakatali at pagkabusal. Maya't maya rin ang malakas na pagkalam ng sikmura niya at pamimilipit dahil sa sakit noon. Mabuti na lang din at merong kilalang manggagamot sa kanilang lugar na kung tawagin ay Senyor Kalo. Kaagad nitong nilapitan at kinausap si Martinez na siyang nakakaalam ng totoong nangyari. Ay, ano bang nangyari? At saan kayo nagpunta nitong kaibigan at pinsan mo? Napabuntong hininga muna si Martinez bago magsalaysay. Hindi rin kasi alam kung saan sisimula ng kwento, kaya nag-isip muna siya ng mga nangyari.
Galing po kami sa Celestio Compound, sa Barrio de la Fe. Ang kaibigan at kaklase kasi namin, taga roon at birthday niya kagabi. Nang marinig yun ng ina ni Martinez, ay lumapit ito at pinagalitan siya. Dahil nga hindi naman siya pinayagang magpunta roon. Malaki kasi ang paniniwala ni Nanay Eva sa mga pamahiin na kapag graduating ka ay kailangang iwasan na magagagala dahil malapit iyon sa kapahamakan. Inawat na lang ni Nanay Eva ang kapatid niyang si Tia Marin kaya tumigil siya. Dahilan naman para magpatuloy ang Ginoong manggagamot sa pagtanong kay Martinez. Doon ay inamin lahat ng atletang binata ang mga nangyari at nang marinig yun ng mga taong nandoon ay ganoon na lamang ang pagkagimbal nila. Base sa kwento mo at mga nasaksihan natin, nayanggaw nga sina Eliseo at Leonora. Malinaw na malinaw yon. Ang Barrio de la Fe sa aming mga manggagamot ay kilalang kilala ang lugar na yon bilang pugad ng mga aswang. Marami roon ang yanggaw dahil gusto nilang palaganapin ang aswang sa buong probinsya natin. Nilalagyan nila ng laway ang pagkain. Kung minsan naman ang mismong laman ng tao na nilawayan ang hinahain nila. At kapag nakain ito ng normal na tao, ay mahahawa na rin siya. Kaya nagkaganyan silang dalawa. Naluha sina Tia Marin at Ate Gina nang marinig yun, habang ang Ginoo ay nagpatuloy sa pagtatanong. Bakit hindi ka nayanggaw, Martinez? Nagkaroon po ako ng kutob pagkakita ko sa mga nakahain sa mesa. Pero bago ko pigilan sina Eliseo at Leonora, nauna na silang nakakain. Hindi kasi ako kagad nakapunta sa hapag dahil kinausap ako ni Lola Inolba. At saka mayroon na ring nagbabala sa akin na bantayan ang pagkain namin. Si Estoy ba? Opo. Paano niyo po siya nakilala? Sa katunayan, tumakas po ako sa lugar na yon at tinulungan ako ni Ka Estoy. Hinatid niya rin ako hanggang sa poblasyon hanggang makita ko na tong pinsan ko at si Leonora. Tapos ganyan na nga po ang nangyari. Mabuti na lamang at nandoon pa rin si Estoy. Sana lang hindi siya mapahamak. Mangkalo, paano po gagaling ang pinsan ko at ang kaibigan ko? Nang itanong yon ng binata, ay hindi kaagad nakaimik ang manggagamot dahil tuloy doon ay mas lalong kinabahan ng mga ina ng mga niyanggaw. Ito lang ang masasabi ko. Ang mga bagong nayanggaw ay mga agresibo at talagang hayok sa laman at dugo ng tao. Sa oras na makatikim ang dalawang ito, doon lang magiging huli ang lahat. Kaya hanggang maaari ay wag na wag silang paaalisin sa silid hanggang sa makayanan ng katawan nila ang hindi pagkain o pag-inom ng laman at dugo ng tao. May agimat laban sa yanggaw. Pero ang pinakamabisa pa ring pangontra ay ang mismong kagustuhan ng taong nayanggaw. Kapag napigilan nila ang kanilang mga sarili, madali na lang para sa kanila. Hindi pa man halos natatapos si Senyor Kalo sa kanyang sinasabi, ay nagwala na naman si Leonora na agresibong-agresibo talaga. Mabuti na lang din at mahigpit ang pagkakatali sa kanya, kaya kahit anong gawin niyang pagwawala, ay hindi siya makakawala. Unti-unti na rin bumabalik sa dating anyo ang dalaga hanggang sa manghina na rin ito katulad ni Eliseo kanina. Mangkalo, tulungan niyo po ang pinsan ko at kang kaibigan ko. Huwag niyo pong hayaan na maging aswang sila ng tuluyan. Utang na loob po. Gagawin ko ang makakaya ko, iyo.
Pero sa ngayong gabing daraan, ay kailangan na maging mapagbantay kayo. Itali nyo sila ng gusto at huwag tutulugan o lalapitan kahit na magmakaawa pa sila sa inyo. Sinunod nga ni na Chamay at Ate Gina ang utos ng manggagamot. Pagsapit ng gabi ay maraming kalalakihan ang nagbantay sa dalawa. Kahit anong pagpipilit nila at pagmamakaawa nila Eliseo at Leonora sa mga tao, ay nagbingi-bingihan lang ang lahat para lang maitawid nila ang gabi. At sa biyaya ng may kapal ay nasurvive nga nila. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa dalawang graduating student na nayanggaw. Kaya naman, kasama ang ilang opisyalis ng poblasyon ay kaagad na tinungo ng mga itong compound ng mga Celestio sa Barangay de la Fe. Subalit, wala rin naman silang napala dahil wala nang naging patunay. Sakalang naisip ni Martinez na tama ngang sinabi ni Kaistoy na meron na ngang mga opisyal sa kanila na kabilang na rin sa mga aswang na naroroon sa compound. Wala na rin nagawang mga tao, kundi maging maingat na lang sa mga susunod na mangyayari. Naging aral sa kanilang nangyari kina Eliseo at Leonora. Lumipas pa ang ilang araw, sa tulong ni Senyor Kalo, ay unti-unting nakontrol ni na Eliseo at Leonora ang sarili. Hindi nga sila kumain ng laman at dugo ng tao. Subalit kahit normal na pagkain ay hindi rin natitake ng kanilang mga sikmura. Kahit anong pilit nila ay iniluluwalang nila ang mga ito. Hanggang sa dumating ang isang madaling araw, biglang naalimpungatan si Martinez. Pinuntahan niyang silid na nilaan para kina Eliseo at Leonora tuwing gabi upang hindi sila makapaminsala. Nasa pinakagitna lang ito ng bahay kung saan silang tatlo ang nakatira. Sinilip niya ang dalawa sa grills hanggang sa maaninag niya ang mga ito. Pero nagtaka siya dahil tatlo na ang tao sa loob. Kumusta, Martin? Nang marinig niya ang boses ng kaibigan, ay bigla na lamang siyang kinilabutan. Pero sa huli ay iwinaksin niya kaagad yun at nagtapang-tapangan na hinarap si Demetrio. Anong ginagawa mo rito? Anong ginawa mo sa kanila? Bakit wala silang malay? Huwag kang mag-alala at matakot. Hindi ako naparito para gumawa ng gulo. Gusto ko lang makatulong. Pinatulog ko muna sila saglit. Anong gustong makatulong? Nakita mo ba ang ginawa mo sa pinsan ko at kay Leonora? Nagtiwala kami sa iyo, Demetrio. Tinuring pa kitang matalik na kaibigan. Tapos ganito ang gagawin mo? Niloko mo kami. Niloko mo ako. Naloko lang din ako. Hindi ko totoong lola ang matandang yanggaw na yun. Si Inolba. 4 years ago. Katulad nyo lang din ako. Pero hindi katulad nyo ngayon. Walang ibang tumulong sa akin noon nang mayanggaw ako. Kaya para makasurvive ako, nagpadala na lang ako sa sistema hanggang sa makilala ko kayo. Natigilan ng gwapong binata dahil pumatak na ang luha niya nang hindi sinasadya. Nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Simula nang makilala ko kayo. Sinikap kong mamuhay bilang normal na kabataan sa loob ng 4 na taon. Pero, sorry kung nagawa ko to sa inyo. Kaya ako nandito. Dahil kung huli na ang lahat para sa akin, hindi para kay Eliseo at Leonora. Marahang lumapit si Demetrio at meron itong inilapag sa tapat ng rehas na isang maliit na botelya. Nagpatulong ako kay Kaistoy na makuha ito. Pero sa kasamaang palad, hindi siya nakaligtas. Gamitin mo yan at ipainom sa kanilang dalawa pagkagising nila. Tuwing gabi, sa loob ng 1 linggo,
Hindi ko alam ang tawag dyan. Pero sigurado akong babalik sila sa dati dahil nakita ko na kung paano yun gumana. Pagkatapos noon ay naglakad na siya palayo, pero natigilan din dahil nagsalita ang matalik niyang kaibigan. Saan ka pupunta? Hindi ko rin alam. Pero malamang sa malayong malayo, yung hindi ako masusundan ng amoy demonyong inolba na yun. Pati ng mga alagad niya. Hiling ko lang, pagbigyan ng tadhana ang kahilingan ko na pagtagpuin tayong apat sa tamang panahon. Wala nang inaksayang oras ang poging lalaki. Tumakbo na to papalayo hanggang sa mawala na sa paningin ni Martinez. Naging mabisa nga ang panglunas, kaya bago pa ang graduation ay tuluyan ng gumaling sina Eliseo at Leonora. Nakaakyat pa sila sa stage at tumanggap ng diploma, habang si Demetrio naman ay hindi na nakita kailanman.